Magandang araw mga kababayan. Heto na ang pinakabagong eksena sa loob ng Senado. Isang palabas na parang telenobelang puno ng twist at suspense. Nasa spotlight ngayon ang last minute na tangkang ipadismiss ng tinatawag na Duterte Block ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Lunes ng gabi pa lang sinikap ni Senator Ronald Bato de la Rosa na itapon ang reklamo bago pa man makapagpalit ang Senado mula ordinaryong lehislatura tungo sa isang impeachment court. Pero pinigil siya ni Senate President Francis Cheese Escudero na nagdesisyong haharapin lang ang motion kapag opisyal nang nabuksan ang hukuman. Fast forward Martes, suot ni Escudero ang maroon robe at isa-isang pinanumpa ang 22 kasamahan. Bakante ang silya ni Sonny Angara na lumipat sa DepEd bago binitawan ang linyang pursuant to Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate is now convened as an impeachment court and the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby opened and called to order. Akala ng marami, tuloy-tuloy na ang aksyon pero biglang umeksena si Senator Alan Peter Cayetano. Nagmotion siyang ibalik muna sa Kamara ang 7 articles of impeachment na pirmado na ng 215 kinatawan para raw ayusin ang mga constitutional infirmities na binanggit ni Bato. Lalo na ang issue kung lumabag ba sa 1-year ban ang pagkakasunod-sunod ng 4 na reklamo. Bumoto ang Senado 18-5 pabor na i-remand ang kaso. Pumalag sina Senator Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Grace Poe, Nancy Binay at Sherwin Gatchalian. Ayon kay Hontiveros, mapanganib at malabong salita ang laman ng mosyon. Kung talagang may kulang, maaaring inatasan na lang ang House prosecutors na magsumite ng clarifications kaysa i-delay ang buong proseso. Giit pa ni Pimentel, 4 na buwan nang nakabinbin mula February 5 ang reklamo at malinaw ang salitang forthwith sa saligang batas. Dapat tuloy agad ang paglilitis. Sa labas ng plenaryo, nagbigay komento ang UP Law Professor Paulo Tamase. Labag daw sa constitutional structure ang ginawa ng Senado dahil trabaho nila ay litisin at magpasya, hindi magsauli ng kaso at mag-supervise sa co-equal chamber. Habang mainit ang bangayan sa legalidad, nakahabol ang detalye sa fashion. Habang nanunumpa, tumangging isuot nina Senators Amy Marcos, Robin Padilla at Cynthia Villar ang robe. Narinig pang sinabi ni Marcos, "It's so ugly." Ngunit taas kamay din silang nangakong magiging impartial. Sa privilege speech bago mag-oath, inulit ni Bato ang argumento. Grave abuse daw ang ginawa ng House nang hindi aksyonan ang 3 naunang reklamo bago pumirma sa ika-4, kaya nilabag umano ang 1-year rule. Agad sinangga ni Senator Joel Villanueva, sinabing wala sa konstitusyon ang kapangyarihan ng Senado na mag-dismiss ng hindi pa nakabubuo ng korte. Pinaboran ni Escudero ang punto ni Villanueva, convene muna sa kaharapin ang mosyon. Nadagdagan pa ng komento si Senator Gatchalian na premature ang desisyong walang presentasyon ng ebidensya mula sa House panel. Samantala, sa labas ng Senado nagrally si Representative-elect Leila de Lima, bahagi ng prosecution team, at tinawag na crazy at railroading ang plano ni Majority Leader Francis Tolentino na tapusin ang buong paglilitis bago magtanghali ng June 30, 19 na araw lang mula June 11 para sa presentasyon, cross-examination at hatol. Ayon sa kanya, malinaw na paglabag sa due process kapag pinilit. Umaagapay naman si Senador-elect Bam Aquino. 19th Congress pa rin ang dapat magsimula ng hukuman, pero pwedeng dalhin at ipagpatuloy ng 20th Congress ang paglilitis basta't sundin ang saligang batas. Sa panig ni Vice President Sara, unang beses nagbigay pahayag ang kaniyang legal team. Handa raw silang humarap kahit naniniwala silang may depekto ang complaint. Pero binalaan din ng Kongreso na huwag gawing political weapon ang impeachment. Hindi birong akusasyon ang nakapila. Culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, at iba pang matataas na krimen dahil sa umano'y maling paggamit ng 612.5 million pesos confidential funds mula 2022 hanggang 2024. Dagdag pa ang alegasyong balak umanong ipaasasin sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez sakaling magtagumpay ang ipinalalagay na plot laban sa kaniya. Habang pinag-uuspang
pagbabalik ng Senado ang papeles sa Kamara, tanong ng publiko. Gaano kabilis tutugon ang House at maglalabas ba sila ng certification na walang nilabag na 1-year ban? Kapag bumalik ang documents, bukas pa ba ang pinto ng impeachment court o muling maghahanap ng bagong dahilan ang mayorya para pigilan? Sa kabila ng lahat, kumakapit sina Hontiveros at Pimentel sa teksto ng Article 11, tungkulin ng Senado na try and decide, hindi receive and return. Ganito rin ang paninindigan ni na incoming senators Francis Pangilinan at Bam Aquino na kapwa nagsasabing kailangang ituloy ang paglilitis para patunayan na umiiral pa rin ang rule of law. Sa ngayon, nakasabit sa kawad ang hustisya, may oath of office, may robes kahit tinanggihan ng iba, at may 18-5 na boto pabor sa delay. Final ba ito? Hindi. Pwedeng pumalag ang Kamara, pwedeng maghabla sa Korte Suprema, at pwedeng mag-shift ang dynamics pagpasok ng 20th Congress. Pero bawat segundong lumilipas, unti-unting nalulusaw ang tiwalang publiko at lalong lumalakas ang tanong, ang Senado ba ay tunay na hukuman ng pananagutan o chessboard lang ng politika? Abangan ang susunod na kabanata, mga kababayan, dahil kada galaw ng gavel, kinabukasan ng checks and balances ang nakataya. Huwag bibitaw sa balita, mag-like at mag-subscribe para lagi kayong una sa mga kaganapang may diretsong epekto sa ating demokrasya.